nakapag-post ako ng ganun dahil hindi ko na kinaya talagang nainis talaga ako. Naghihingi po ako ng pasensya sa mga taong hindi ko na i-adapt yung Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng buong Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang aming sama sa buong Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan na nangangailangan at mahirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon guys, meron po tayong mga Kalingap pag-uusapan dahil po sa request po ng ilang viewers and commentators po natin ng Team Kalingap ay marami po nagre-request na bigyan po natin ng reaction video yung naging live po nung isang araw ni Rachel Morales kung saan po may binahagi po siyang mga saloobin po at sama ng loob mga Kalingap. At dito nga rin po mga Kalingap, humingi rin po siya ng tawad mga Kalingap. Pero ano nga ba ito? Tara tutukan natin, panoorin po natin, alamin natin kung ano itong hinihingi niya ng tawad at ano itong kanyang nilalabas sa saloobin o nararamdaman sa mga viewers. So tara panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2. kung ano yung pinapakita ko, yung po yun ako. And then, wala pong kaartehan yun, wala pong kaplastikan. Yung po ay totoong ako, at wala pong, ano yun, wala pong halong kaplastikan. Totoo po yun. Kung ano po yung pinapakita ko sa inyo, or nakikita nyo, sa mga kilos ko, ganun po talaga ako. And then, kung naiingayan kayo sa akin, or talagang ganun po talaga ako. Siguro nung first vlog sa akin, siguro maano pa ako magsalita nun kasi syempre nilulugar ko po yung sarili ko na ay ganito ibang tao to, kailangan natin magpakita ng full of respect. Syempre hindi mo sila ka-level and hindi mo sila close and kailangan mong kasi ang turo sa amin ni mama, nila papa, magbigay kayo ng galang sa mga taong yung hindi nyo naman kilala. Yung kahit kilala nyo, magbibigay pa rin kayo ng galang. Pero yung yung pag hindi kayo close, yung makipag-usap ka ng tama lang, yung ako kapag kilala ko yung tao, yung sobrang close na close ko na, doon na ako nagkakaroon ng sa sarili na, ay, ganito, na komportable akong ipakita kung ano ako. Ganun po ako. Parang komportable ako na, ay, okay lang na makita niya kung ano ako, di ba? Kasi doon mo malalaman kung gusto ka ng tao or ayaw sa'yo ng tao. Ngayon, na-realize ko na, nung pinakita ko yung ugali ko, kasi nasanay na ako kasi medyo nagiging close ko na yung mga taong nasa paligid ko. Ayun, nung nasanay na ako na ipakita ko yung sarili ko, kasi komportable na akong ipakita ko ano yung totoong ako. And, nung napakita ko na, parang ang daming umayaw sa akin. Ang daming nag-hate, kasi ganun daw yung personality ko. Although, nagbago nga. Pero, siguro siguro hindi niyo po ako kilala kasi talagang kasi kapag yung mga kapatid ko, mga mga close ko, ayan, ganun po talaga ako. Nang madaldal, tsaka para joke, yan. Kapag magjo-joke ka sa akin, tatawanan ko lang yan. And then magiging close tayo. Kasi yung salitang kalog. Ayan, kalog po talaga ako. And yung mga, alam niyo po yun, mahilig ako magbiro. And then, nakakaano lang kasi may mga taong tanggap tayo. May mga taong naiintindihan tayo. May mga tao na, alam niyo yun, may mga tao na gusto yung personality natin, yung pagiging totoo natin sa sarili. Ayan. Kasi once na ipakita ko yung sarili ko, yung ugali na meron ako, parang ang sarap sa pakiramdam na, ay, gusto ko ng tao, tanggap ko ng tao.
na kahit ganito ka, simple ka lang, yung, alam mo yun, para sa akin kasi, asaya sa pakiramdam na may taong tanggap ka, na kahit ganito ka, magiging kasing vibes mo pa. And then, sobrang thankful ako kasi meron ako nakilalang taong ganun. And then, sa mga taong supporters ko dyan, and sobrang nagpapasalamat ako kasi na-appreciate niyo po ako. And then, naiintindihan niyo po ako. And then, lagi kayo nandyan para supportahan ako. Hindi niyo ako dinadown. Tinataas niyo pa ako. It is, doon ko na realize na kahit na marami akong bashers or maraming hate ako, na-realize ko na marami din palang tao nagmamahal sa akin. And then, siguro, nakapag-post ako ng ganun dahil hindi ko na kinaya talagang, nainis talaga ako. Nainis po talaga ako kasi bakit, hindi ko na magagawin yun. Na-realize ko na, oo, mali pala ako. Kasi, pinost ko pa yun. Yun yung mali ko dun. And then, naghihingi po ako ng pasensya sa mga taong, hindi ko na i-adapt yung IPAN, yung embrace positivity, avoid negativity. And then, kasi, nainis talaga po ako. Pero, ganun pa man, na-realize ko na, dapat hindi ko na pala pinost yung ganung bagay. Kasi, mas lalong lalala, and then, magkakaroon din ng conflict. Ayun, napagtanto ko na mas maganda na hayaan mo lang yung mga basher mo. And then, more basher, more income. Ganun yun. Parang gusto kong ganun yung mindset ko na more basher, more income. Mga kalingap, napanood po natin at narinig po natin mismo mga kalingap, galing po kay Rachel Morales na ayun nga po mga kalingap, mabigat po yung loob niya sa mga bashers po, sa patuloy pa rin pong mga bashers at hindi po nagpapaawat, hindi po tumitigil na paninira po sa kanya. Ang hindi ko lang po maintindihan mga kalingap, yung po tinutukoy dito ni Rachel na kanyang pinost. Hindi ko po alam, kinay ko po yung kanyang Facebook page pero wala na po yung post na sinasabi niya. Pero meron po siyang tinutukoy dito na pinost po daw niya dahil po sa dala po ng kanyang inis o talagang hindi na po siya nakapagpigil, hindi na po siya nakapagtimpi mga kalingap sa mga bashers at ilang mga naninira sa kanya. Kaya pinost po niya itong post na ito, mga kalingap. Pero nung tinignan ko po yung kanyang Facebook page, hindi ko na rin po ito makita at hindi ko na rin po mahanap. So sa mga nakakita po at nakakaalam po, please comment down below para maging aware po ang lahat kung ano po yung tinutukoy ni Rachel na post po niya, kung saan po may pinost po siya na saloobin po siguro or rebat doon sa mga bashers na nanguusig sa kanya. So ano nga ba yun mga kalingap, please comment down below para malaman po natin mga kalingap. Pero ayun mga kalingap, sa kabila po ng mga nangyari mga kalingap, ay ang ganda po ng mindset po ni Rachel. Dahil sinabi po niya na more bashers, ang inisip lang po niya ay more bashers ay more income po mga kalingap. So ang ganda kasi naalala ko meron pong isang sikat na vlogger, na yan din po yung motto niya. Kung saan po dumaan po siya sa napakaraming pambabash, paninira, panglalait, wala iba po kundi si Idol Wamos. Si Wamos po marami pong nagbatikos, nanira sa kanya at nagbash, marami pong sinabing hindi magandang bagay. Pero sa kabila lang yun mga kalingap, pero ginamit po niya yung para ma-motivate at mas lalong galingan sa pagbablog. Kaya po talaga nagtagumpay po siya sa larangan ng pagbablog. At yun din po yung ginagawa ngayon ni Rachel mga kalingap. Pero humihingi nga po ng tawad si Rachel dun po sa mga nag-expect po kung hindi po daw niya nagawa o nagampanan yung motto po niya na embrace positivity, avoid negativity, dahil nga po nadala po siya ng inis niya o hindi po siya nakapagpigil dun sa ginawa ng mga bashers sa kanya. Pero patuloy po nagsisika po si Rachel para po maging constructive criticism yung mga pambabas sa kanya at nag-iisip po siya ng paraan para yung mga pambabas sa kanya ay ma-turn into motivation and encouragement para mas lalo pa niyang galingan mga kalingap. So yun lamang po, patuloy po suportahan si Rachel at ang kanyang mga ginagawang pagbablog at syempre ang buong team Kalingap po mga kalingap. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.